Kung ang Mitsubishi, Suzuki, Toyota at Nissan ay may mga bagong modelo ngayong 2026, may inilabas din ang Honda Cars na bagong mga sasakyan na mangunguna ngayong 2026. Alamin natin ang kabuang detalye kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po itong click sa subscribe button pati ng notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! New Honda Passport 2026 model ay isang bagong mid-size SUV ng brand na ipinakilala para maging bahagi ng kanilang line-up model ngayong taon. Para sa naghahanap ng mga sasakyang matatag, malakas, matibay at na may modernong style, advanced features at compact, mukhang fully set na ang Honda Passport 2026 model ang mas bagay para sa iyo. Pagdating sa disenyo, mas malaki at mas patapang tingnan kaysa sa dati. May Born Wild at Back-up themes na design, mas malapad ang stance at mas maiksi ang front overhang. At mas mataas din ang ground clearance nito para talagang handa sa mga adventure o matutubig na klase. May nakastamp na malaking passport sa harap at likod, parang kitang-kita ang identity nito. Nilagyan rin ito ng distinctive na amber LED lights at steel skid plate para proteksyon kapag nag-o-offroad. Pagdating sa engine, itong bagong Passport ay pinapagana ng 3.5-liter V6 engine na nagbibigay ng 285 horsepower at 262 Nm ng torque at ikinabit sa 10-speed automatic transmission ito para mas responsive ang takbo sa kalsada at trail. Partner din ito ang advanced iVTM4 4-wheel drive system o tinatawag na Honda Torque Vectoring all-wheel drive. Isang makabagong features at teknolohiya na ikinabit ng brand para kontrolado ang power sa bawat gulong, lalo na sa madulas o off-road na daan. Kaya nitong sasakyang humila ng hanggang sa 3,500 kg na bigat o higit pa. Kaya kaya nitong maghila ng mga trail, mga bangka o mga sasakyan. Pagdating sa loob, moderno ang dating ng Passport. May malaking 10.2-inch digital instrument cluster at 12.3-inch touchscreen na may Google built-in, wireless Apple CarPlay at Android Auto at may Wi-Fi hotspot capability rin. Maluwag ang pwesto para sa 5 pasahero at may tons ng storage at cup holders na swak sa road trips o pang family travel. May 3 pangunahing trims din ito o variant na pagpipilian. Ang una ay RTL standard features at comfort ang ibinibigay. May Trail Sport din ito na variant na may rugged off-road look at all-terrain tires. Ang pangatlo nito ay ang Trail Sport Elite na variant. Mas premium ang interior, naka-leather seat cover at may Bose premium audio sound system. Pagdating sa safety features, ang Passport ay may kasamang safety sense suit ng Honda Sensing na may forward collision mitigation, lane assist, adaptive cruise control, blind spot monitoring at iba pa. May bagong radar at camera system din ito para mas mabilis mag-react sa obstacles at traffic. Ang cargo at space nito ay malaki rin. Halos 44 cubic feet din ang lawak nito sa likod at kung nakatupi ang mga upuan ay umaabot ng 83.5 cubic feet na sobrang luwag para sa bagahe o gear. Pinagsama ng bagong Passport ang on-road comfort at everyday usability, pati ang off-road capability. Kaya perpekto siya kung gusto mo ng SUV na pwede pang city, life at outdoor adventure. Available sa North America itong Honda Passport na nagkakahalaga sa estimated price na 2.4 million pesos. Honda P7, isang full electric SUV o crossover na pinakabago mula sa Honda. Inilabas ito sa China at parte ng kanilang bagong EV lineup. Ito ay modern, tech-forward at disenyo para sa everyday urban life at long-distance travel. Walang gas, puro electric power lang. Ang bagong P7 electric car ay may sleek at futuristic na body. Naka-curve ang roof line at may retractable door handles. Nilagyan rin ng cameras bilang side mirrors para mas malinis ang itsura at mas efficient ang aerodynamic design nito. May haba ito na 4,750mm at lapad na 1,930mm. Ang taas nito ay nasa 1,625mm at wheelbase na 2,930mm. Kaya naman maluwag ang loob para sa mga pasahero. May malaking 89.8 kilowatts lithium-ion battery ito na kasama. Bukod pa dyan, may 2 klaseng variant ito na pagpipilian. Ang rear-wheel drive variant nito ay kayang umabot sa layo na 650 km bago malobat ang baterya. Habang ang all-wheel drive na variant naman
ay umaabot ng 620 kilometro ang isang charge ng baterya. Kayang mag-produce ng naka-rear-wheel drive na variant ng 268 horsepower at 420 Nm na torque, at ang all-wheel drive variant naman ay kayang mag-produce ng 469 horsepower at 770 Nm ng torque. Kaya naman ang top speed nito ay umaabot mula 170 km per hour hanggang 180 km per hour. Bagamat electric car ay may angking lakas, bilis at katitiran na performance. Pagdating sa loob nito, ang modernong setup ng EV car na ito ay nilagyan ng 9.9-inch digital instrument cluster. May 12.8-inch central touchscreen din para sa infotainment screen at may 10.25-inch screen naman para sa climate control. At nilagyan rin ng 41.9-inch augmented reality heads-up display na parang isang hologram na makikita sa windshield nito. May 16 na speaker Bose sound system, malakas at malinaw ang audio, at nilagyan rin ng panoramic sunroof para sa mas maliwanag at premium feel sa loob nito. Itong Honda P7 ay mayroon ding bagong sistema na Honda Connect 4.0 system. May AI voice assistant ito na kayang makaintindi ng natural na salita at commands, pati local dialects, at pwede mong kontrolin ang mga settings nito gamit lang ang voice control. Nilagyan rin ito ng connectivity features gaya ng Apple CarPlay, Huawei HiCar, Android Auto at Baidu CarLife. Lahat ready para sa smooth at smartphone integration. Pagdating sa safety at driver assist, itong bagong P7 ay may Honda Sensing na 360 plus safety sense suit. Ito ang advanced driver assistant features na may adaptive cruise control, lane keeping assist, highway navigation assist na may Co-Pilot Pro, maraming cameras at radars na nakapalibot para sa mas good visibility at automated responses. May mga additional sensors din ito at parking aids para sa mas ligtas na pagdadrive at pagpapark lalo na sa masisikip na parkingan. Nilagyan rin ng iba't ibang driving modes itong modelo depende sa gusto mong settings, mula sa energetic sports mode hanggang sa fuel efficient o energy saving mode. At syempre, hindi rin magpapahuli ang mga suspension system nito. Bagamat electric car ito, ay kaya nitong dumaan pa rin sa malulubak na kondisyon. May adaptive suspensions ito na ginagamit para mas komportable ang ride kahit sa uneven roads. Kaya naman kung naghanap ka ng isang full electric SUV na walang gas, puro battery power at may range na hanggang 650 km bago malobat, pwedeng-pwede sa pang long drive. Itong bagong Honda P7 electric SUV car ang bagay para sa'yo. Nagkakahalaga ang presyo nito sa bansang China mula 190,000 yuan na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso ay aabot ng 1.6 million pesos. New Honda Amaze 2026 model. Isang compact sedan na bagong-bago ang design, mas maraming features at mas mataas ang safety ratings sa ilang mga contender nito. Perfect ito bilang madaling i-drive na pang city car o pang family drive. Ang Honda Amaze ay may modern at natatanging disenyo. Malaking hexagonal grille sa harap na mas premium tingnan. Naka-LED projector ang headlights with DRL para sa mas malinaw na visibility. Meron itong dynamic style ng body at elegant bumper design. May malalaking gulong na may 15-inch ang sukat at naka-diamond cut alloy wheels. Pagdating sa interior, may premium dual tone black at beige interior na kulay na elegante at komportableng tingnan. Nilagyan ng 8-inch touchscreen infotainment system na may wireless Apple CarPlay at Android Auto para sa smartphone integration. At may siyam na automatic climate control at rear AC vents pang itong kasama para cool kahit tag-init. Maluwag na lugar para sa 5 pasahero at malaking 416-liter boot space para sa mga bagahe. Pagdating sa makina, itong Honda Amaze ay pinapagana ng 1.2-liter iVTEC petrol engine na kayang gumawa ng 89 horsepower at 110 Nm ng torque na ikinabit sa 5-speed manual o CVT automatic transmission nito. Maganda ang fuel efficiency ng Honda Amaze. Umaabot sa 20 to 22 km per liter ang nagagawa nito. Pagdating naman sa safety at driver assist, isa ang Amaze sa pinaka-safe na klase ng sedan sa panahon ngayon. May Advanced Honda Sensing o ADAS kasi ito. Kasama ang adaptive cruise control, lane keeping assist, collision mitigation at iba pa. Nilagyan rin ito ng 6 na airbags, anti-lock braking system, electronic brake force distribution, hill start assist at rear parking sensor. Kasama na ang camera nito para sa maayos na pagpapark.
May vehicle stability rin ito at traction control para sa mga biglaang off-road. Nakakuha ito ng 5-star rating sa ginawang NCAP crash test nito na isang malaking plus para sa kaligtasan. May iba pang mga features itong modelo gaya ng pagkakaroon nito ng wireless smartphone charging, digital instrument cluster o semi-digital gauge. May paddle shifter sa CVT top models para sa mas sporty na shifting feel. Meron din itong lane watch camera na makikita ang blind spot view para ligtas ka sa biyahe. May modern look at premium feel itong Amaze. Bagong design at premium touches. Mas malakas at mataas ang makina kaya smooth at efficient ang 1.2 liter i-VTEC nito. Itong bagong Honda Amaze 2026 model ay available lang sa South Africa na kung i-convert natin ang presyo nila doon sa Philippine peso, ito ay aabot lang ng 600,000 hanggang sa 700,000 pesos na unbelievable. Honda HR-V ay isang compact crossover SUV na punong-puno ng features, modern look at available hybrid powertrain sa Pilipinas ngayon. Ideal siya kung gusto mo ng SUV na pang city at pang off-road trips. Itong bagong update ng HR-V ay inilabas lang noong nakaraang taon na may sophisticated at sporty na exterior design. May sport front grille at bumper design lalo na sa RS variant nito. Nilagyan rin ito ng 18-inch black and silver alloy wheels sa ilang variants. May hands-free tailgate para sa mas madaling pagbukas ng boot gamit ang kick motion. Nilagyan rin ng auto rain sensing wipers para mas komportabling biyahe kahit umuulan. Sa loob ay premium at ergonomic ang makikita. Merong ULT seats na adjustable para sa dagdag na space at comfort. Nilagyan rin ito ng wireless Apple CarPlay at Android Auto at may kasamang infotainment screen na mas moderno na sa dati. Meron din itong dual zone climate control system at nilagyan na rin ng bagong Honda Connect app features. Gamit ang phone, pwede mong i-lock at i-unlock ang mga pintuan para sa security. May dalawang klase rin ng makina ang HR-V ngayon. Meron itong 1.5 liter HEV hybrid gasoline engine plus electric motor combo na kayang gumawa ng 129 horsepower at 253 Nm ng torque at mas fuel efficient sa marami na umaabot ng hanggang sa 23 to 25 km per liter estimated consumption. Merong eco, normal at sports driving modes din ito na pagpipilian para sa mas mahusay na performance sa kahit anong road condition. At ang isang variant nito ay gumagamit naman ng 1.5 liter dual overhead cam natural engine i-VTEC petrol gasoline na kayang gumawa ng 119 horsepower at 145 Nm ng torque na smooth din kahit sa city driving. Pagdating sa safety at driver assist nitong bagong HR-V, nilagyan ito ng Honda Sensing, bagong safety features para sa lahat ng variant na may modern safety tech na nilagyan ng collision mitigation braking system, adaptive cruise control with low speed follow. May lane keep assist din ito at lane departure warning at may road departure mitigation system. Nilagyan rin ito ng auto high beam, lead car departure notification at may dagdag pang lane watch camera para mas makita ang blind spot sa passenger side. Pagdating sa mga convenience at tech features naman ito, itong bagong HR-V ay nilagyan ng Honda Connect para mag-remote ng lock and unlock, climate control, lights on and off, trip history, geofencing alerts at iba pang via smartphone. Meron din itong wireless connectivity at charging, power tailgate sa higher trims, nagbibigay ng comfort at convenience. Dito sa Pilipinas, naglabas ng tatlong klaseng variant itong modelo. Mula sa HR-V 1.5 CVT na nagkakahalaga ng 1.4 million pesos at ang sumunod naman ay ang HR-V 1.5B CVT na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. At ang top of the line variant nito na gumagamit ng HEV o hybrid system na naka-CVT ay nagkakahalaga naman ng 1.8 million pesos. New Honda Odyssey. Ngayong panahon ay nauuso na ang modernong sasakyan na may malawak na kapasidad na para sa isang buong pamilya. Kaya naman ang Honda ay hindi rin nagpatinag sa paglabas ng kanilang bagong minivan na tinatawag na 2025 Honda Odyssey HEV Hybrid. Unang tingin pa lamang kapansin-pansin na ang modernong anyo ng Odyssey. Mayroon itong sleek na body lines, agresibong harapan na may black chrome grille at LED headlights na nagbibigay ng eleganteng karakter sa sasakyan.
kasama ang ilan pang mga futuristic na disenyo nito para mas tangkilikin ng marami. Kung ang Honda automakers ang pag-uusapan, isa sila sa mga kumpanyang mapagkakatiwalaan na gumagawa ng mga sasakyang may kakaibang disenyo, kakaibang talento at katangian. Kaya naman sa video na ito ay alamin din natin ang kanilang bagong sasakyan, ang Honda Odyssey Minivan. Ay inilabas sa 4 na bersyon ngayong taon na pagpipilian. Gaya na lamang ng nangungunang bersyon nito na EXL na may mga basic features pero maganda na rin ang kagamitan. Meron din itong Odyssey na S-Sport L na mayroong sport concept na disenyo at mga dagdag na accessories. Ang pangatlong Honda Odyssey ay tinatawag na Touring. Napaka-premium na nilagyan ng mas maraming teknolohiya kasama ang entertainment system at mga safety features. Samantalang ang pinaka-top of the line variant nito na tinatawag na Elite version ay kumpleto na talaga. Mas marami itong advanced na features kumpara sa tatlong naunang trim level. Fully loaded sa makabagong teknolohiya at advanced safety and security features. Kaya naman para mas kumpleto, ito na ang tatalakayin natin ngayon. Ang Honda Odyssey ay hindi lang maganda sa panlabas dahil sa ilalim ng hood ay makikita ang makabagong hybrid powertrain na pinagsama nito ang 3.0 gasoline engine, dalawang electric motor upang makapaghatid ng halos 280 horsepower at 3,471 na kabuuang displacement. Naikinabit sa isang B6 type na engine, kaya naman ang maximum output na nagagawa nito ay 280 sa kada 6,000 revolution per minute. Habang ang maximum torque naman nito ay umabot ng 262 sa kada 4,700 revolution per minute hanggang sa 6,900 revolution per minute. Mataas ang fuel efficiency nitong bagong Honda Odyssey na HEV dahil umaabot ito sa tinatayang 35 miles per gallon o katumbas ng 14 to 15 km per liter sa bawat apak sa silinyador. Mararamdaman mo ang balanseng lakas at katahimikan na hatid ng teknolohiyang HEV nitong minivan. Hindi lamang tahimik itong makina, eco-friendly at matipid na rin. Ang Odyssey ay may bore-in-stroke na 89/93 at compression ratio na 11.5:1. Gumagamit ito ng front-wheel drivetrain, 10-speed automatic transmission na may SBW o tinatawag na shift-by-wire, na kung saan hindi na gumagamit ng traditional linkage at gear shifting. Ito ay sa pamamagitan na lang ng circular dial button para makapag-shift ng mas mabilis sa ibang gear. Nilagyan itong modelo ng 76 na fuel tank capacity at kayang humila ng bigat na umaabot sa 1,588 kg. Itong Honda Minivan ay hindi lang ginawang maganda at moderno. Ito rin ay matibay sa pagkakaroon ng magagandang chassis at suspensions. Nilagyan ito ng MacPherson Strat front suspensions, compact multi-link rear suspension with trailing arms at mga stabilizer bar sa harap at likod. At nilagyan pa ng intelligent traction para magbigay ng balanseng pag-andar sa madudulas na kalsada at mababato, na kung saan pinapanatili nito ang magandang kapit ng sasakyan sa ganong kondisyon para mapanatili rin ang stability. Meron itong mga gulong na nakadesenyo rin para sa lahat ng season, gaya na lamang ng tag-ulan, tag-tuyo o tag-yelo. Ang gulong nito ay nagbibigay ng magandang performance sa kahit anong klaseng kalsada, na may kabuuang sukat na 235/60R18 hanggang sa 235/55R19. Para sa kabuuang sukat, may haba itong Honda Odyssey na 205.2 inch at lapad na 78.5 inch. May taas ito na 69.6 inch at may wheelbase size na 118.1 inch. Tumitimbang itong modelo ng 4,526 kg at sa laki at lawak ng sukat nito, tiyak na bibigyan ka ng maluwag na interior cabin space at 8 seating capacity. Pagdating naman sa mga safety features, itong bagong Honda Minivan na Odyssey ay mayroong advanced safety features at security sense, gaya ng Collision Mitigation Braking System o CMBS with advanced pedestrian detection, isang safety features na automatic na nag-a-apply ng brake o nagpapagana ng preno sa mga oras na malapit ka ng mabangga. Nadidetect din ito kung may mga biglang mga tumatawid na mga tao sa kalsada upang mas mapagana ang preno ng maaga para maiwasan ang tuluyang pagkabangga. Sinamahan pa ito ng Road Departure Mitigation System o RDM.
Isang advanced driver assistance system na nakadisenyo naman para maiwasan ang hindi sinasadyang paglabas o pag-alis sa linya ng kalsada ng sasakyan, na may forward collision warning pang kasama o isang babala na posibleng banggaan. Ito naman ay isang sistema sa sasakyan na nag-aalerto sa iyo kung may mga posibilidad na mabangga mo ang sasakyan na nasa unahan mo. Karaniwan itong gumagana sa pamamagitan ng sensor o camera para matukoy kung sobrang lapit ka na at kailangan mo nang magpreno. Nilagyan din ito ng lane departure warning. Ito naman ay isang safety features ng sasakyan na nag-aalerto kung ang kotse ay hindi na sinasadyang lumabas sa lane o linya ng daanan, lalo na kung hindi ka nakasignal. Nakatutulong ito para maiwasan ang aksidente, lalo na kung inaantok o nadidistract na ang driver. Nilagyan pa ito ng adaptive cruise control with low speed follow. Ito ay isang smart na features kung saan pinapanatili ng sasakyan ang takdang bilis at distansya mula sa sasakyan sa harap mo kapag bumagal ang sasakyan na nasa unahan. Kusa ring babagal ang kotse mo. Kapag bumilis ulit, bibilis din ang iyo nang hindi mo kinakailangan tapakan ng preno o gasolina. Pasok din sa safety features nitong bagong Honda Odyssey ang traffic sign recognition, blind spot monitoring system, at mga safety features na tumutulong sa driver na malaman kung may sasakyan o bagay na blind spot. Yung bahagi ng kalsada na hindi mo kita sa side mirrors. Karaniwang may ilaw o tunog na babala sa side mirrors o dashboard kapag may paparating na sasakyan sa tagiliran mo. Nilagyan pa ito ng cross traffic monitor, isang sistema ng babala kapag may papalapit na sasakyan mula sa kaliwa o kanan habang umaatras ka. Ginagamit din ito lalo na kapag paatras ka sa parking. Sinasabihan ka ng sistema sa pamamagitan lang ng tunog o visual alert na makikita mo sa dash panel. Kung may sasakyang paparating mula sa gilid na maaaring hindi mo kagad makita at isang senyales na pagkabangga. Meron din itong auto high beam headlights at parking sensors. Nilagyan din ito ng dual pinion, electric power assisted rack and pinion steering o EPS, para sa magaang at komportableng pagmamaneho. Sa loob naman nitong bagong Honda Odyssey minivan ay may tila isang mobile lounge na interior settings. Ang bawat detalye ay dinisenyo para sa kaginhawaan, mula sa malalambot na leather seats hanggang sa mga captain seats na may ottoman o patungan ng paa para makapag-relax ang mga pasaherong sakay nito, lalo na sa mga mahabang biyahe, na available lamang din sa second row seats nito. Mayroon nitong malawak na cabin na maaaring i-configure ayon sa pangangailangan ng pamilya. Sa isang pindot lamang ay maaari nang itiklop ang ikatlong hilera ng upuan nito para sa mas malaking espasyo na kinakailangan minsan, lalo na kung may ikakargang mga kargamento. Bawat biyahe ay sinisigurong ligtas gamit ang isang Honda Sensing, isang suite ng advanced driver assistance system mula sa adaptive cruise control hanggang sa lane keeping assist. Sinisiguro nitong protektado ang bawat sakay nitong minivan Honda Odyssey sa lahat ng oras. Bukod sa seguridad, punong-puno rin ito ng teknolohiya para sa mga libangan habang nakasakay ang 8 pasahero, gaya ng wireless Apple CarPlay at Android Auto na mai-enjoy ng marami, na sinamahan ng 9-inch size display infotainment system with Wi-Fi hotspot, cabin watch para bantayan ang likod at cabin talk upang marinig ng mga pasahero ang boses ng driver nang hindi na kinakailangan pang sumigaw. Meron din itong 7-inch na TFT meter panel gauge, 160 watts audio system na may 7 hanggang sa 11 speaker sets na may subwoofer. Meron din itong wireless charging pad, mga charging port sa kada row seats at mga bottle and cup holder na mas nagbibigay convenient at komportableng pagsakay. Pagdating naman sa external, nilagyan itong bagong Honda Odyssey ng LED headlights with LED daytime running lights, LED fog lights, LED taillights with integrated LED light bars. Meron din itong one-touch power moonroof na magbibigay rin ng kaginhawaan at panibagong pananaw sa taas ng ceiling. Isang power tailgate na automatic din nagbubukas at nagsasara sa mas madaling access ng paglabas at pagpasok ng mga pasahero ng kanilang bagahe at gamit.
Marami pang features itong bagong minivan na Honda Odyssey HEV na siguradong ma-enjoy ng kahit na sino. Ang bagong Honda minivan na Odyssey HEV ay hindi pa nakakarating sa Philippine market, pero kung sakaling ito ay dadalhin sa bansa, ang estimated price nito ay magre-range mula sa 1.7 million pesos hanggang sa 2.5 million pesos.